3:30, Biyernes ng madaling araw. Mabilis ito rumisponde katuwang ang Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office galing Cubao, Quezon City. Pagpunta sana ng Gubat sa Subon. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng nakatulog ang driver at alternate driver. Kapwa sila sa Maria Eleazar General Hospital sa Cagayan, Quezon. Kung sa video ang pagtangay ng isang lalaki sa kahong may namang mga sigarilyo at pera sa isang tindahan sa Antipolo City. Napag-alamang inutang lang ng biktima ang pera at gagamitin siya ng puhunan sa negosyo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson. Mas dahil lalaki ito sa CCTV video rinyo at 6,000 pisong cash sa loob ng kahon. Kwento ng may-ari ng tindahan sa Dominga. Puhunan sana sa lulutuin paninda sa Pasko ang napatay ng pera. May awal na silang mag-asawa nang hindi makita ang kahong pinaglalagyan nila ng pera. Nang balikan ang kuha sa CCTV, doon na nila nakakalamang ginagawa pala ito. Target niya lang talaga po ang sigarilyo kasi marami namang katabing iba. Agad namang na-arrest ang 24 ano sa suspect malapit sa tindahan. Nabawi ang illegal na droga. Nagdadrog na po kami ng mga kaibigan para makasigarilyo. Gusto na po yung sigarilyo. Bali po. Bayan na tumato? Hindi po, nakunan? Sa ating labas na, hindi na niya uulitin. Merry Christmas na lang sa kanya. Paalala ng barangay ng holiday season. Sinabi natin sarado bintana, sarado bintana ng bahay. At huwag iwanan ng mga makalagang bagay na hindi naabot. Pinaiting na rin ang otoridad ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News. Sinampahan na ng kasong double murder ang security guard na bumaril at pumatay sa mga kapwa niya gwadya sa car dealership sa Quezon City. Iginiit naman ang mga kaanak na hindi bully ang mga biktima, kundi ang suspect pa umano ang madalas na mang-alaska sa kanila. Nagpapatrol, Jeff Cabaras. Pero bully, pero pikon. Nakapagmensahe ang umano kay Vivian ng anak na si Mark John Donato bago sa mga kanil ng Bisperas ng Pasko. Isa si Mark John sa security guard na pinatay ng Secure habang natutulog sa isang car dealership sa Coconut Avenue, North Fairview, Quezon City. Ayon kay Vivian, binati ko sa anak pasado alas 8 ng umaga